Amen. Amen. Hallelujah. Yan ha, no weapon formed against you, against me, shall prosper. Hindi magtatagumpay. Panindigan natin yan, i-claim natin palagi yan. Kung kayo inubos, sinipon, uminom lang kayo ng maraming tubig, kalamansi, maggargel, at huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. No? Huwag na kayong masyadong magpapaniwala sa mga nakamamatay daw. Wala namang namatay na ano eh. Diba? 99.99% of the population survive. Kung talagang pandemic, millions na sanang namatay. So the statistics, hindi nagmamatch sa kanilang declaration. So their pandemic failed miserably. Eto na. Yung ating topic is very appropriate. Tayo ay nasa second week ng ating theme for this month is staying ready for the Lord's return. Yan, staying o manatiling may kahandaan. Hindi naghahanda ha. Sabi ko malaking pagkakaiba nung naghahanda tayo kaysa may kahandaan ka na. Diba? Pag naghahanda ka pa, baka sakali na ikaw ay maiwan pa kasi kung hindi pa talaga handang-handa. No? Pero iba yung readiness yung may kahandaan tayo. So the topic for this morning ay the rapture of the church. Yan yung ating blessed hope. Yan yung ating inawit kanina, yung nagmamadali sila. Okay. Sa 2 Thessalonians chapter 2, 1-4. Ang sabi po dito, now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him. Dalawang events to no? Yung pagdating ng Lord at yung ating in-gathering, yung rapture. Not to be shaken in mind or troubled. Huwag kayo mababagabag. Either by spirit or by word or by letter as if from us. Huwag kayong, may nabasa kayo, narinig kayo, huwag kayong mababagabag. As if, no ha? Na dumating ng Panginoon, as though the day of Christ had come. Marami nagsasabi noon, dumating na. Kaya may mga katuruan yun, dumating na eh. No? Na ngayon naghahari ng Lord. Hindi ganon. Makikita natin kung ano yung sinasabing second coming at yung paghahari ng Panginoon. Let no one deceive you by any means. Huwag tayong padaya sa namang paraan. For that day will not come. Merong precursor o merong mangyayari muna. Hindi darating yung araw na yon. Unless, merong una, there is a falling away, no? Or sinasabi natin na pagbagsak ng pananampalataya, paglayo, at pagsalangsang sa katuruan. And the man of sin is revealed. Itong taong ito na sinasabi sa Biblia na Antichrist. Okay? The son of perdition, anak ng kapahamakan, who opposes and exalts himself above all that is called God. Kanyang nilalabanan ang mga katuruan ng Diyos. Nakikita natin ngayon, kahit na gobyerno ginagamit para magkaroon talaga ng mga batas na tahasang sumisira sa katuruan ng Diyos. At ito pang sinasabi, iniaangat niya ang kanyang sarili ng mataas pa sa Diyos. So kapag dumating yung time na yon, makikita natin kung sino yon. Or that is worship, yung sinasamba. Siya man din ay sasambahin din. Tao siya, pero darating yung time, siya yung sasambahin. So that He sits as God in the temple of God. Yan, mauupo pa siya sa templo ng Diyos. Showing Himself that He is God. Ipapakita na niya na siya yung Diyos na dapat sambahin. Ayan, so meron tayong klaro na babala at paalaala
Upang hindi tayo mabagabag na marami nagsasabi na dumating na si Lord. As a matter of fact, may alam ako ng mga churches, ganun ang tinuturo. No? Na naghahari na Lord si Kristo. Yes, naghahari na si Kristo sa buhay ng mga tao na nag-surrender sa Kanya. Doon pala naghahari ang Panginoon. Pero sabihin mo sa mundong ito, ay teka muna, sandali. Bakit naman meron pang mga wicked people na ginagawa yung plano nila? So, hindi pa ganon. Pag sinabi naghahari, ay talagang literal si Lord nakaupo sa Jerusalem at siya ay namumuno. So, nais natin, tulungan ang bawat isa na maunawaan kung ano yung mga basic na katotohanan tungkol sa rapture or ingathering of the church, yung pag-alis na ng church, bago yung second coming. At being well-informed, pagka alam na natin, believers should keep watch about themselves and others. Kapag alam na natin itong mga bagay nito, mababantayan natin mabuti ang ating sarili at yung ating mga mahal sa buhay. Kaya, maganda yung meron tayong awareness kasi hindi naman tayo iniwan ng Lord sa kadiliman o sa kawalang kaalaman o sa confusion, kundi maliwanag ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi dito, sa introduction pala ng ating scripture, mga kapatid, di ko nais na kayong magkagulo o magulumihanan o mangamba na naiwan na kayo. Parang sinasabi, dumating na si Kristo. Kasi sinasabi niya, dumating na raw, paano tayo? Bakit tayo nandito pa? Paano naman tayo? Maraming ganun, Kaya, nagkaroon sila ng commotion. Kung dumating na si Kristo, bakit naiwan tayo? Ano nangyari? Ganun So, ganun din ngayon na marami nagtuturo na dumating na si Kristo at naghahari na si Kristo. Pero hindi po yun ang katotohanan. So, yung second coming ng Panginoon sa Kristo was premised on His first coming nung siya ay ipaglihi ng isang dalaga sa pamagitan ng Banal na Espiritu 2,020 years ago. Alam natin yun. Magpapasko na naman nga Di ba? At magdiriwang na naman ng mundo na pagsilang ng Mesaya. Pero ang nakakalungkot, marami, hindi pa naunawaan yung kaligtasan. It's just a ceremony that the world celebrates. Pero, ikaw ang katugunan para maunawaan ng mga tao kung ano yung kanilang pinagdiriwang. At ang mission ng kanyang first coming was to provide redemption for mankind through His atoning death on the cross. He came as the Savior of the world. Yun yung first coming niya. Simula na isilang siya, nabuhay siya ng anak ng karpintero, nabuhay siya ng walang kasalanan hanggang sa siya ay mag-30 years old, nag-umpisa ang kanyang ministry, at nung 33 years old, matapos siya ay mag-set na ng example, anong gagawin ng mga tao, yung pagbabalik ng mga tao sa ayusan, discipleship. 33 years old, doon siya namatay. So, kasiglahan ng buhay yun. 33. Sino dito? Mga 30, 31, 30, may mga ganun ba dito? Huwag kayong mag-alala kung kayo 27 na hindi pa matanda yun. Huwag kayong mag-alala na wala na kayo sa kalendaryo. Ano ba yan? Age is just a number. Tandaan niyo yan. Tingnan kami ni Pastor Wendell, malakas pa, di ba? Hallelujah. Covenant namin ni Sister Opie, dapat 100 ba may? 120 years. Maglilingkod kay Lord. Sabi ni Mami, pag ako nakitang pipili-pili, bakit? Kasi nagkasakit. Ngayon kayo namin, nagkasakit talaga ako. Pero hindi ko pinansin yung trabaho pa rin ako.
Kaya lumayas ang sakit. Bakit? By the stripes of Jesus, I was healed 2,000 years ago. Okay? So, ganun lang yun. Kung nakaramdam ka, okay lang yan. Minsan nga, naliliyo ko para akong may vertigo eh. Parang, bakit umiikot ang aking paligid? Wala lang. Sige, trabaho lang. No? Ganun tayo ng buhay natin eh. Meron tayong pinaghahawakang salita ng Lord. Diba? Hindi naman maaari, hindi tayo magkaroon ng karamdaman. Hindi naman tayo super, di ba? Nagkakaroon tayong karamdaman. Bakit? Minsan, naabuso yung sarili eh. Nagpapawis, hindi nagbibihis. Mga ganun ba? Natutuyaan ng pawis sa likod. Kaya kayong mga bikers, ingatin yung sarili nyo. Huwag nyo sabihin, bata pa kayo. No? May dapat tayong pag-ingatan. So, yun ang unang mission ng Lord. He came as a Savior. Pero yung kanyang mission sa second coming, kakaiba. Okay? The mission of His second coming would be different. He would be coming in power and glory as King of Kings and Lord of Lords. Next slide. Yan, ando doon yan. Ayun na yun, no? Yan. Ano gagawin niya? He will judge. Sa Great Tribulation, doon ibubuhos ng Panginoon ang kanyang, sabi nga, God's wrath, yung poot ng Diyos sa mga taong rebellious, bago establish yung kanyang earthly kingdom, physical earthly kingdom, paparusahan muna niya yung mga taong rebelde. No? Kaya makikita mo, itong mga araw darating pasama ng pasama. Nakikita na nga natin ngayon eh. Kita mo, wala naman talagang pandemic, ha? I say, wala naman talagang obvious sa pandemic. Bakit nga? Hindi nga milyon yung namatay. Kung may pandemic, milyon na ang namatay sana. Yung 3,000 na namatay, wala pang kalahati ng totoo. Wala pa. Bakit? Connivance ng mga medical practitioner and PhilHealth para makakobra o para malibre yung tao sa gamot, sa hospital bill, i-declare na lang na ganun. Hello? Alam natin lahat yan eh. Kaya lang, nagbubulag-bulagan tayo. Yung iba, ewan ko, bakit nagkagano ng ating masa? Yung corruption ay dumating sa level na hindi na po natin kayang lunukin yung nangyayari. Okay? Kayo mga nurses, alam niyo yung situation. Alam niyo yung mga hospitals kung anong ginagawa nila sa mga pasyente, lalo't walang pera. Tapos namatay, sabihin, i-COVID na lang po natin para wala kayong babayaran sa cremation. Hey! Anong nangyayari? Pagka kinobid mo yan, tataas yung bilang, sabihin ng gobyerno, talagang merong ng COVID. Kaya, ayun, na-paranoid na mga tao sa COVID. So, hindi ko sinasabing wala. Sa akin po, the statistics does not match their prediction. Kung pine-predict nila na millions ang mamamatay, out of 1,108 million tao, ilan namatay? 1.5? Ilang porsyento yun ng 108 million? Wala pang 0.001? Kung talagang pandemic yan, di dapat mga kalahati ng populasyon natin patay na. Kaya, sana magising. Yun nga lang, problema ay, yung lagi ko sinasabi sa inyo, wala pang pandemic, sinasabi ko na sa inyo eh. There is a shadow government ruling in the world. Unseen forces, evil men, controlling the world. Na kahit na sabihin tayo sovereign nation, they're controlling us. And lahat ang nasa politics, alam yan. Kaya natin sinasabi sa mga common tayo, mga lay people, wala tayong alam dyan eh. Pero we can see through the scripture na meron talagang antichrist government na nag-rule over. They're ready eh. At nagmamadali silang i-take over na yung world control.
And the purpose of this pandemic is so that people will receive the vaccination, and so that vaccination, magkakaroon ng tao ng kaparaanan na tayo ay malagyan ng mark of the beast. Kaya nga sinasabi natin na no, 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 and a big no to vaccination. Who is behind this? Bill Gates. Doktor ba siya? Hindi mo lang siya pharmacist eh. Hindi nga siya nurse eh. Eh bakit siyang behind sa vaccination? What's in it? He is one of the big people na nag-maneuver to take world control. So, yan, tahasan na sinasabi, hayag na naman sila eh. Hindi naman sila nagtatago eh. Eh bakit pa tayo mangingimi na magsalita ng totoo? No? We've been saying this a long time ago. Pero ito nga, no? Ang mission ng Lord kakaiba upang hatulan yung mga tao na yun na gumagawa ng kasamaan. Ang earthly kingdom ni Lord na 1,000 year ay darating pagkatapos ng Great Tribulation. No? Doon ia-usher yung sinasabi na 1,000 year reign ni Christ. So bababa si Lord, makikita natin, no? Maghahari siya sa ating kalagitnaan. Iyon ang next coming age. The millennial. No? Pag sinabing millennial is 1,000. Millennial reign of Christ on earth in true peace and prosperity. Kung saan ang itong si Satanas na mandadaya, manloloko, he will be bound in chain for 1,000 years in the bottomless pit. 1,000 years siya nakatali, kaya wala pong manunukso sa time na yun. At tayo naman na chosen generation, people of God, are going to reign with Christ in that kingdom age. Kaya nga mahalaga, makasama tayo sa rapture para sa pagbalik niya, kasama tayo, we will reign with Christ. Tanda yung parable of the talent? You have been faithful with small things. Yung 10 talent, nagkaroon pa ng 10 more talents. Ang sabi, you will rule over 10 cities. Lord, yung 5 talents, nag-gain pa ng 5 more talents. You will rule over 5 cities. Hello? Kaya, yung mga parabola, hindi ito binigyan ng Lord nang walang sinasabi siya tungkol sa darating na panahon. So before that second coming, where Christ shall rule the earth, meron tinatawag tayong intervening period. O yung nga, between this age and the coming age, merong 7 years na sinasabing Bible na tribulation period. At yung tribulation period nga ay, sabihin natin filter. Sabihin mo nga, filter. Ano bang ginagawa ng filter? Nagsasala. Yun. No? Parang mask, filter yan eh. Para walang alikabok na pumasok sa iyong ilong at bibig. Yan. Yung 7 years na yon, pinifilter niya or pinupurify niya yung mga taong lilipat sa kabilang panahon. No? Tinetest ng Lord tayo lahat. So bagamat gawa ng mga wicked people, yung kasama mangyayari dito ay ginagawa ng mga taong masasama. Pero at the same time, sabi nga natin kahit ano pwedeng gamitin ng Lord eh. Yun din naman ang gagamitin ng Lord para i-filter niya o i-purify niya yung mga taong kanyang makakasama sa kasunod na panahon. Bakit? Eh, kasi nga, nasa mundong ito, minsan tayo nahahaluan pa rin ng compromises. Minsan tayo ay nagkakaroon pa rin ng mga korupsyon ng mundong ito. Minsan tayo ay natutokso pa rin. So nakita nyo, ang dami yun na mga Kristiyano na bumabalik sa Diyos. Pinifilter eh. Hello? O, tas ang kamay dyan ng mga na-filter. May na-filter ba dito? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo pinifilter ng Lord. Lahat tayo pinupurify ng Lord.
Okay? Yung 7 years na yon ay it's a time where the Antichrist will come to power and persecute the believers in Christ and the Jews. Ito nga, last Sunday, na-discuss natin yung church in technical persecution. Ibig sabihin, meron na pong persecution of the church. Technically, hindi sinasadya ng gobyerno na talagang i-single out ang church para wala kayong church service, ha? Pero ang mall open. Bakit ganon? Hello? Maliwanag na. Ano ba yun? Di ba? Bawal ang church, pero ang mall, pwede. Ang restaurant, pwede. Essential ang church. Hello? The essential of essentials ay yung spirituality. Nakita natin talagang persecuted ang church. Walang mass gathering. Wala nang shake hands. Wala nang, di ba? Ay, dami ko na nakamayan. Wala naman, di mo na ako nahawa. Yeah. I mean, hindi naman talaga, realidad yung kanilang sinasabi. It's only because somebody's dictating what should happen. Yan, sinasabing kabal, no? Yung mga mahirap banggitin. Alam niyo na yon. Okay, so yan, at least nakikita natin yung big picture. Pag alam natin yung big picture, alam natin kung anong nangyayari. Hindi na tayo masyadong matataranta o magtataka ano ba nangyayari. Alam nyo na. Ito na yung panahon talaga na we are at the edge. Nasa bingit na tayo ng pagkapalit ng panahon . Okay? At huwag kayo matakot sa kamatayan. Death is just a transition to life. Hello? Yung kinakailangan na maging panatag tayo na kung hawak ng Lord ang buhay natin, we should not be afraid of anything, even death. Bakit? Ay, hawak ni Lord ang buhay mo . Di ba? Kung hawak ng Lord ang buhay mo, so what are you going to worry about? Yun ang sabi ng Bible . No? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God, Thou art with me. Diba? Kaya nga, lahat ang tayo maging aware, no? In order not to be swayed into joining His system of government. Yan. May sistema ng government ang Antichrist. At ilalagay pa o nakalagay na. Established na po yan. Yes, it's established. Yung atin pong internet system is preparation for the takeover. Okay? Yung ID system natin ay one step to take over. Aware ba kayo? Kaya lang siyempre, kailangan nating sumunod. Tama? Pero, darating yung time ang ID natin ay hindi na yung ID na plastic. Kundi yun nga, papalitan ito ng microchip. Kaya, sinisikap natin hanggat maaari, maunawaan na lahat at huwag tayong padadaya. At yung 5G frequency sinasabi ko, na they are, alam nyo, ganito yun . Sa bukid na yun sa Mauban, San Miguel, medyo malaki pa yung lupa namin doon . May naghahanap 500 square meter lang. Sabi sa akin ng tao doon, Pastor, eto po, kailangan niya makasabi yung aking kumpare dahil naghanap po sila ng lupa. 500 square meter lang. Dahil po pag nakapirmahan ng kontrata, 4 million agad ang ibabayad sa iyo.
merong kontrata for 30 years at merong renta. May renta pa na 10,000 a month. Kaya ganang ka-attractive yan, ha? Ay dahil pag nakapirma ka na, wala nang atrasan yan. Sunog ka naman. Para ka naman nalagay sa microwave oven. Patay ang halaman, patay ang hayop, pati tao magkakakanser. Alam natin yan eh. Yan ang effect ng 5G. Kaya minamadali na para maraming maapektuhang mga kalusugan, maraming madaling mamatay. Depopulation nga eh. That's the program. Agenda 21. Kaya itong 21 ay dapat nakapagdi na. Yun ang kanilang plan. Kaya we are praying against it. Yan. We are making everybody aware sa mga bagay nito dahil eto nakaplansya na talaga yung plano nila eh. At even our system of government, hawak din ng mga ito. Kaya minsan, yung batas na ginagawa ng mga tao, kahit alam nilang palpak at mali, dahil nababayaran mga congressman at mga representatives, nababayaran sila ng mga tao na to para ipasa yung mga batas na kahit makasisira, dahil yan po naman ay milyon-milyon, once in a lifetime opportunity para tumanggap sila ng milyon, mag-yes lang sila, that's it. Sino naka-collateral? Tayo. Mga magiging anak natin. Di nila iniisip ang iba. Kaya nga po, maganda yung meron tayong mga Kristiyanong senators and congressmen, at least, mayroong mag-o-oppose. Dahil alam nila eh. Yan. We need all this information para maging aware tayo anong nangyayari. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya tama-tama sa pinag-usapan natin yung rapture, ito yung kinakailangan na lagi tayong nakahanda. Okay? Kaya kinakailangan malaman natin upang tayo hindi magjo-join sa system of government ng Antichrist. Kaya yung mark of the beast, pag nagkaroon ng tao ng mark, he is already inside the system. Hindi ka na makawala doon. Kaya iniiwasan natin yon. Naunawaan niyo ba? No? Kaya we are preaching hard against all this, ang tawag po, invasive way. No? Vaccination is very invasive yan eh. Alam natin at sinasabi sa atin, kahit mga doktor, hindi magpapabakuna yung mga yan. Tahimik lang sila. Bakit? Hindi natin alam. Maaaring may threat sa kanilang mga pamilya. Kinokulateral yung mga pamilya nila eh. No? Yung hindi pipirma, yung hindi nasang-ayon, yung kukontra sa ano, kita mo sa Facebook na at sa YouTube na lang, binaban lahat ng mga kontra dito. Kasabot sila eh. May-ari ng Facebook, isa sa mga elite. Zuckerberg. May-ari ng AOC. Lahat ng yan. Kaya nga sabi natin, ang internet libre, Facebook libre, bakit? Doon kinukuha yung information ng mga tao. No? Di mo lang alam. Yung artificial intelligence, kilala ka na. Bakit? Ang daming mugshot eh. Diba? Sa dami ng selfie mo, lahat na ng anggulo mo, nakuha na nila. Kaya wala ka nang may tatago. Ang kulang na lang talaga ay magkaroon tayo ng chip. Hello? Kaya nga, yun ang last natin. Yun ang pinaka-alas natin wag na wag kang magpapachip. Tapikin mo katabi mo, sabi mo, oy, anong nangyari sa'yo? Andiyan ka pa ba?
Ano? Pati pala internet, oh. Ano ba yan? Adi, isi-share uli yung next. Make sure na share uli sa lahat, ha? Sabihin mo, yung internet ay may nag-e-edit. Aton. Okay na? Please bear with us dahil po yung internet ay hindi masyadong cooperative. Ha? Okay na? So yan. Nandun tayo sa catching together o yung rapture. Ito, importante ito. Pag sinabing rapture of the church, okay, ito yung resurrection from the dead at transformation ng mga buhay. Two things. Yung mga namatay na kay Lord, mabubuhay na maguli. Magkakaroon sila ng bagong body. Wow. Pag sinabing body, bagong body, hindi na body nagkakasakit. Okay? Si Brad Romy, naku, perfect na. Talagang perfect na yung kanyang paa. Yung mga may pustiso, wala nang pustiso doon. Puro orig na yan. Di ba? Yung mga wala ng buhok, babalik. Di ba? Mga maputing buhok, nako. No? Yun yung first resurrection. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16, ito ha, for the Lord Himself shall descend, bababa ang Lord from heaven. Pero hindi sa lupa, ha? Hindi sa lupa. With a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God. Okay? And the dead in Christ shall rise first. Yung mga na kay Kristo, mga born-again Christians, na nangamatay na, sila yung unang bubuhay ng Lord. Magkakaroon ng glorified body. Then, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sige, tayo. We which are alive and remain na sa pagdating ng Panginoon shall be caught up together with them in the clouds. Magsasama-sama yung mga nangamatay na na-resurrect. Ikaw naman, hindi kinakailangan magdaang mamatay muli, kundi matatranslate yung body mo, magiging glorified body na. No? Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi bababa sa lupa si Lord. So shall we ever be with the Lord. Yan. Kasama na tayo ng Lord. Yung mag-boyfriend, hindi na mag-boyfriend. Yung mag-asawa, magkapatid na lang. Wala na roon na sister na lang. Hi, sister. Hi, bro. Ganun na lang. Okay? So, yun yung first resurrection or the rapture of the church. Yan, pakatandaan yung talata na yan. No? Yan ang ating pag-asa. Titus 2:11. Ito, maganda to. Next slide. Sabi dito, for the grace of God that brings salvation appeared to all men. Ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng tao. Okay? Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Mas okay ba yung yellow? Mas maliwanag, no? Tinuturuan tayo na yung pagtanggi o pag-iwas sa mga ungodliness and worldly lusts. We should live
Dapat nabubuhay tayo soberly, na may kaseryosohan, na may kabanalan. Righteously and godly in the present age. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. No? Yun ang ating hinihintay, yung pagbabalik ng ating, great God and Savior. Anong pangalan ng great God and Savior na yon? Jesus Christ. Dito pa lang, huli na sila Tao lang daw si Kristo. Liwa-liwanag. Anong sabi ito? Great God. Iba daw ang great God at iba daw ang Savior na Jesus Christ. Oh my God, marunong ka ba sa English? Sige nga. English teacher dito. Meron? Ano sinasabi dyan? Great God and Savior. Isang tinutukoy doon si Jesus Christ. Diyan pa lang, wala na yung nagsasabing tao lang si Kristo. Who gave Himself for us, that He might redeem us. Ito, redemption na lang Ang tao naman, di makakapag-redeem Diyos lang, di ba? He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people zealous for good works. O yan, may good works. Yung mga taga-grace. May good works. Sino may sabing hindi na tayo mag-work? Okay? Sino may sabing pwedeng mamuhay sa kasalanan? Ito, denying ungodliness, we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Ano sinasabi na? Iwasan mong kasalanan. Kung ikaw ay nasa maling relasyon, iwanan mo na. Kung maling ginagawa mo, iwanan mo. Yun ang repentance. Sabi nga natin last time, without repentance, without true repentance, there will be no true forgiveness. No true salvation. No true born-again Christian kung walang true repentance. Okay? Ito mga talata, napakaklaro. Kiniklear dito yung mga agam-agam na mga Kristiyano nang sasabing, pwede naman to, pwede naman to, pwede naman to. Naku, hindi pwede. Okay? And then the next verse, Colossians. Alright. So, dyan lang yan, ha? The rapture of the church is termed as the catching away. Ano pa? Blessed hope in gathering of God's people. And we believe this is going to take place before the reign of the Antichrist. So, bago mag-reign ng Antichrist, merong rapture. We believe na hindi tayo makakasama sa Great Tribulation. Makasama man tayo sa Tribulation, maaaring mid. So, ibig sabihin, hindi pa ganun katindi. Okay? Before God pours out His great wrath to punish the unbelieving people on the face of the earth. Bago ibuhos ng Lord yung kanyang poot. Kung mabasahin niyo ang Book of Revelation, yung bowls na lang na ibubuhos. Diba? Mag-iitim there will be darkness all over. No? Parang nung sa Egypt, nangyari yun, yung great plagues. Mga salot, dumating. Mangyayari uli yun sa pagtatapos ng Great Tribulation. Okay, so ito yung point no? The point is, before God pours out His wrath, as in the days of Noah. Yun lagi sinasabi ng Bible, as in the days of Noah. May warning sa atin. Ilan lang naligtas? Si Noah lang at ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. So si Noah yung antitype o yung pinaka-picture ng si Jesus Christ ang pinaka-picture ng ark na nag-save sa mga tao sa kapahamakan. Di ba? Ang ark natin ngayon ay si Lord Jesus Christ. So hindi tayo hihintulutan ng Panginoon na mapahamak kasama ng mga masasama. At yun nga, sabi sa Colossians, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Ayaw nating masama tayo diyan. Ayaw ng Lord na masama tayo diyan. Okay? So, God's wrath is coming upon all who are rebellious and disobedient. This present age and the next naman ang pag-usapan natin. Okay, so, ano ba yung sinasabing this present age?
So yung may mga slide ng eons of time, alam niyo yun. From the time of creation of the world to the time of Adam, time ni Lord, hanggang sa time natin ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, yun yung present age. No? Ang pinaka-boundary ng present age ay yung second coming. Pag dumating ng Lord, establish niya ang millennial kingdom na. Okay? So yan. Yun ang pinakatandaan natin. Pag dumating na si Lord, millennial kingdom na, maghahari na siya. No? Pero bago dumating ang Lord, magkaroon rapture, pagbabalik niya, kasama na yung mararapture. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Okay? Makakasama ng Lord sa pagbabalik dito sa mundo. Ayan. We believe, no? The rapture of the church would take place in this present age before the reign of the Antichrist during the Great Tribulation. Naniniwala tayo dito, sabi sa 1 Thessalonians 5:9, no? Next slide, yung kan. Sabi dito, for God did not appoint us to wrath. Hindi tayo isasama ng Diyos sa kanyang pagbuhos ng kanyang poot galit, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. No? So, tingnan natin na nasa 1 Thessalonians pa rin ito. Ibig sabihin, bahagi ito ng pag-uusap tungkol sa coming of the Lord, pagdating ng pagka-rapture, no? So, hindi tayo isasama sa poot o sa pagbuhos ng poot ng Diyos sa time of tribulation. So, yan, no? So, at least meron tayong big picture of what's taking place and what to expect. Ngayon dadako tayo sa ating point. And what are the indications ng rapture? Yan. Bago dumating rapture, anong mangyayari muna? Yan sinasabi rito, no? May mga mangyayari muna. Kaya para hindi ka madaya, focus muna tayo. Huwag mong kasapin ang katabi mo, focus muna tayo. Hello? Dito muna. Kaya importante ito. Anong indication of the rapture? Number 1, there will be a falling away. Yan ang unang-unang mangyayari. Sabi sa ating talata, verse 3, let no one deceive you by any means, for that day, yung coming ng Lord, will not come unless the falling away comes first. Yan, papaliwanag naman kung yung falling away. So, we believe the falling away is referred to an abrupt departure from truth. Sabihin talagang taahasan, sasalangsangin ang salita ng Diyos. This would be in the form of great deception, referring to the people of ang mga Israelita ay madadaya. Alam natin ang problema ng Israel ngayon, no? Araw-araw meron terror attacks. Yung BDS, alam mo yung BDS? Boycott, diverse, parang lahat ng produkto ng Israel, kanilang hinaharang sa lahat ng bansa. No? Yan yung sinasabi ng BDS. Bino-boycott nila, dinadivert nila, at sinusuppress ba yan, no? At napakadelikado ng kanilang political environment. Napakadelikado. Anytime, pwede magkaroon ng gera. No? Ang mga kaaway nila, left to right, front, behind. At kahit na yung mga citizens nila, mga Arab. Kasi, bagamat sila mga Israelites, meron sa kanila na mga Muslim, Arabs, ng puso ay laban din sa Israel. Pero citizen nila yun, ha? As a matter of fact, bahagi ng kalang parliament, maraming Muslim eh. Ganon sila ka-democratic. Pero still, nakikita natin na kahit na
tumutulong sila sa mga bansa, at halos lahat ng mga Nobel Prizes, pag sinabing Nobel Prize, mga invention, mga ginawa ng mga tao na nakatulong sa buong mundo. No? Mahigit sa kalahati ng Nobel Prize sa buong mundo nasa kanila eh. Isipin mo yan. Still, gusto pa silang lipulin. Anong klase mayroong mentalidad? Yung sinasabi ng anti-Semitism na yung lahi ni Shem, bahagi yung Israel, ay nais lipulin ng kanyang mga kalaban. So, di natin alam, pero yan po ang instigator, anong pasimunan talaga, si Satanas. No? Dahil may plano ng Diyos sa bansang ito. Kaya pilit na ginigipit. Isipin mo, nung 6-day war, Israel against 6 nations na mas powerful. Nasa 1,000 yung airplane ng kanilang kalaban, sila nasa 100 something lang. Pero 6 na araw lamang natalo nila lahat ng kalaban nila. At yun ang magpapatunay na si Lord, iniingatan to. Huwag niyong gagalawin to. Hello? So, yun po yung ating pinaka-orasan Yun nagaganap sa Israel. No? So, ito mangyayari, no? Ito yung sinasabi ng mga scholars. May isang tao will rise to power. And he will broker peace between Israel and its enemy. Nakikita natin ngayon, di ba? Hello? Itong katurong ito, ilang taon na to? 3 years ago. 2017. Hello? Pero yung mga Arab nation, they are brokering peace with Israel these days. Pilahan na sila na nakikipag-peace na sa Israel. Anong indication? Sabi ko nga sa inyo, pagka nangyari yan at nagkaroon ng total peace Israel, kasunod na ay building or rebuilding of the temple. The third temple will be built. Hindi natin alam, no? Kasi ang nagbo-broker ngayon si President Trump, di ba? Hindi natin masabi na siya yung, I cannot say that, no? Ginagamit lang siya, pero there will arise a very charismatic person na titingnan ng mga tao, siya na siguro yung Messiah. No? He would be recognized as the Messiah or at worst, to be their long-awaited Messiah, tagapagligtas. Hanggang sa siya ay maupo doon sa templo ng Diyos proclaiming Himself as God. Yun yung falling away na sinasabi na madadaya ang mga Israelita at lahat ng nasyon. No? Once there is peace, they could build the temple in Jerusalem. At yun po ay isang indikasyon na meron ng uupuan yung Antichrist. Number 2, point 2, ang sabi dito, there will be the revealing of the son of perdition. Yun na nga pong sinasabing son of perdition, yun nga yung Antichrist. Mahahayag na kung sino talaga yung tao na yon. Tao yan No? Tao po yan. Hindi yan espiritu, tao yan na ginagamit ni Satanas. The man of sin is revealed, no? Mukhang sa ating panahon, malalaman natin yon. Aabot pa tayo diyang mahahayag siya. Okay? Marami nang sasabi, si ganon, si ganon, si ganon. Ay, bayaan na lang natin si Lord ang maghayag. Huwag na tayong manguna kay Lord. Amen? Ang importante, sinabi ng Lord, mahahayag. Okay? So, ito yung indikasyon. The one world government or the new world order. Isa yan. Magkapareho yan. Has been in the making since decades ago. Matagal nang ipinupos na yun. Dati, one world government. Ngayon, new world order na. Okay?
New normal, new normal, new normal, new order, worldwide new world order. See the picture? With the rise of the oligarchs, ito nga, no, mga Freemason, Illuminati, lahat ng niya magsasama-sama. Oligarchs, mga mayaman sa pinakamayaman, sila talaga yung mga namumuno at nagdidikta kung anong mangyayari sa mundo. Kasama nitong pandemic. Working as underworld power or shadow government. Controlling governments and nations, napaka-subtle. Ginagamit din ang United Nations World Health. Hello? Kaya prayer natin, maputol na talaga yung DOH natin. Wag nang makinig sa World Health. Ang ating IATF, President and IATF, kanino nakikinig? Kay Duque, head ng DOH. Ang DOH kanino nakikinig? Sa World Health. Sinong pinuna ng World Health? Hindi naman talaga sinasabi yung nakaupo na si, anong pangalan noon? Yung Nigerian. Hindi naman talaga siya eh. May mga nagdidikta sa kanya. Isa na si Bill Gates. Obama, kasama yung mga yan. Mga Clintons, Rockefeller, lahat ng mga oligarch. Sila may pera eh. To push their agenda of world control through education. Ang education natin, punong-puno ng mga agenda nila. Okay? Health, kaya nga may pandemic eh. And through World Health, they could dictate what's going to happen, what needs to happen, weather manipulations. Kaya nga hindi na tayo malayo eh. Nagaganap na lahat ng ito. Technology advancement is so quick. Yung internet information gathering through FB, email, social network. Kaya ingat kayo sa mga apps. Hello? Ang dami mga application na data gathering and spying your homes. Baka, ang daming nadadaya dito. Challenge. Yun nga, di ba? Your beautiful daughter challenge. Ilalagay mo para mo nang ibinenta yung iyong anak. In-expose mo eh. In-exploit naman ng mga tao na masama ang tangka. Soon enough, financial control will be imposed upon or through RFID and biochips. Kaya ngayon, cashless na eh. Darating ang time, wala ka nang makikitang cash, puro digital currency na lang. No? Nakakatuwa dahil madali mag-transact ng business ngayon. Diba? Tuwa tayo, pero lahat ng yun ay preparation for that coming one world currency. Time will come when we can no longer buy. Yun nga, kapag ka in-implement na yung naging absolute na yung kanilang control ng finances, wala nang cash, ano na lang. Yun. Kaya doon na mangyayari ng Revelation 13. Pupwersahin lahat na tumanggap ng mark dahil kung wala kang mark, wala kang access sa bangko. Wala kang pera. No one can buy or sell without the mark. Pero kuya daw ka, sabi sa chapter 14, 8 to 11, ang may mark will be punished in a lake of fire. Kasi katumbas ng mark, you will worship the devil. No? That's why we need to be aware, malaman natin ang mga bagay nito. Kaya nga tayo din, nagkaroon tayo ng food sufficiency or food security program and livelihood projects. Itong pandemic na maraming nagising na kailangan pala self-sufficient tayo. Meron tayong pinagkukuha ng ating pagkain dahil baka, alam mo yon,
Mabuti nga ang ating bansa ay tutuusin. Magandang klima natin, magtanim ka whole year round. May aanihin ka eh. Eh, papaano sa mga Western countries na merong winter? Di sila makapagtanim ng from autumn to winter hanggang early spring. So, mahirap po. Maraming mamamatay sa gutom. Pasalamat ka, Pilipino ka, nasa Pilipinas ka. Kahit paso, pwede mong pagtamnan. Di ba? Kahit nga tubig, pwede mong pagtamnan eh. Kaya, mamaya tayo po ay only lettuce. Okay? So, yan. Life must go on. Tuloy lang ang buhay. Hindi natin sinasabi na, anong gagawin natin? Magpunta tayo ng bundok? Hindi naman. Wala pa sa ganung pagkakataon. Naghahanda pa lang tayo ng posibleng takbuhan natin. Kung meron nang tatakbuhan, ihanda natin. I mean, maaaring wala na tayo by the time eh. Pero at least kahit paano, yung mga may iwan, may tatakbuhan. Di ba? Kaya nga sabi ko doon sa ating tao sa Mauban wag yung tatanggapin 5G sa inyong barangay. Sunog kayo dyan. No? Halaman, hayop, nako, kawawa tayo. Hello? Nakikita niyo yung big picture? No? Para sabihin mo, para yata nakakatakot. Hawak nga ni Lord yung buhay mo, huwag kang matakot. Pinag-aanda lang tayo para hindi na tayo matakot. Alam natin kung anong, kaya nga yung declaration natin, kahit 5G frequency, ating nire-reject eh. Sabi niya sa declaration, 5G frequency has no place in me, no power over me through the blood of Jesus. Okay? Isama niyo yun. Sa amin po, sinasama namin yun sa aming declaration. The Bible has all the information and warnings that we need. Kaya ito, kumpletuhin niyo yung mga nito dahil magagamit ito pagdating ng time ng kailangan niyo. Kaya nga halos lahat ng outline ko, akin ang inilagay sa slide para more or less kompleto yung inyong information. No? Tayo po ay nasa pre-tribulation rapture doctrine. It's always safe to have precautions and preparations. A prepared person is part of the solution. Ang hindi handa is always part of the problem. Saan ka doon? Bahagi ka ng solusyon o bahagi ka ng problema? So, maganda na naghahanda tayo. Marami kasi sinasabi, huwag mong maintindihin yan. Mag-share ka na lang at hindi naman ganun. Maghanda din naman tayo. Paano nga na magagawa mo lahat ng mga dapat mong kung wala ka naman makakain? At least, kung meron ka naman na food security program, makapagbibigay ka pa sa iyong mga kapitbahay, masisharean mo pa sila, di ba? Sabi ko nga sa ating mga kasama nito, kay Roland, next time magtanim tayo, at pinagpala ng Lord, petsay mamimigay tayo sa ating kapitbahay. Di ba? Magandang programa yon, di ba? Libre petsay. Oo. So, pagkakaibigan na natin sila talaga kasi marami sarado. Alam mo naman, sarado mga gates eh. Pero pagka yung baka sakali magbukas. Yan, no? Number 3 and last is there will be the rebuilding of the temple in Jerusalem. Yan. Sabi sa ating talata, verse 4, i-reveal yung son of perdition who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Uupo siya sa templo at idedeklara siya yung Diyos. See? So kung wala pang templong uupuan, wala pang mauupo. Tama. Kaya yung templo, gagawin pa lang. Pero ito yung point eh.
Alam niyo sa Wailing Wall. Alam niyo ba yung Wailing Wall? Alam niyo naman, di ba? Sa Israel, walang templo pero merong malaking pader dyan ang haba na mga tao doon ay iniuntog yung ulo, halos. At ang prayer nila, may God's temple be built in our generation. Yun ang prayer nila araw-araw. Sabi ko nga, yung second temple built 46 years. First temple, 46 years. O second temple, kasi si Lord din nagsabi niya, destroy this temple and I will build it in 3 days. Tapos sabi ng mga, ano ka? Hello? 46 years itong ginawa. 3 days, tutayo mo. Pero yung kanyang katawan ang sinasabi niya, temple of His body. Okay. So ngayon, in a matter of 3 months, pwedeng itayo yung temple. Kaya hindi question na, matagal pa yan dahil matagal magtayo, taon ang Hindi. Prefabricated na ngayon ng mga So yun ang kita natin na oras na magkaroon ng total peace sa Jerusalem at sa neighboring countries, the temple could be built in a matter of short time. So, merong tinatawag na Temple Institute in Jerusalem. I-google nyo. Temple Institute in Jerusalem. At sila ay handang-handa na lahat ng mga artifacts, lahat ng mga vessels, yung menorah, yung kandila na 7, di ba? At yung mga gold plates, lahat ng yan, handa na. At sila ay nagpaparami na rin ng red heifer, yung baka na kulay pula, para i-restore yung animal sacrifice. Kasi nga, iniisip nila, kasi nga hindi sila naniwala kay Lord Jesus Christ, kaya iniisip nila na yung luma pa rin, dati pa rin, ang kinakailangang mangyari. Kaya pagka itinayo nila yan, iti-take over yan ng Antichrist. Doon siya upo, dideclare na siya ang Diyos. So, wala pa eh. In this third temple that is going to be built, many scholars believe this is the place where the Antichrist would sit and proclaim himself as God. Yun yung mangyayari pa lang. Okay? Yan sinasabi ng Bible ng abomination of desolation. Kamuhi-muhi sa mata ng Panginoon. Na yung templo ng Diyos na banal ay uupuan ng tao at de-declare na siya yung Diyos. Okay? So in conclusion, our main concern is not yet the second coming. Hindi pa yon. Our main concern is the rapture. Okay? Na kung saan kinakailangan handa tayo, may kahandaan tayo. Dahil once na tayo ay ma-rapture, kasama na tayo sa second coming. Alright? Once we are raptured, we will become part of the second coming. Next slide. Ang tanong, what if one is left behind? Paano kung merong maiwan? Bakit? Kasi may reservation eh. Kasi nagti-TikTok pa eh. Pandemic na, nag-TikTok pa. Diba? Kung ano mga pinaggagawa. May naiwan bakit? Kasi, yun nga, nanlamig. Nag-dissipate, natunaw yung pananampalataya, naiwan. Ito na. Ang sabi ng Bible, very clear ang Bible, make sure na hindi siya tatanggap ng mark of the beast. Kasukdulan na ibigay niya ang kanyang buhay. Christians will be persecuted. Alam nila na pagka nagkakaroon ng pwersahan na tatakan, they will be persecuted. They will run. At kapag sila ay nahuli, pipilitin silang i-deny ang faith or face beheading for Christ. Next slide. That's the price of not making self ready.
That is the price of disobedience, playing around and taking light. Minamaliit yung paglilingkod kay Lord. Ini-ignore yung Great Commission. No? Huwag natin ignorin yung sinasabi ng Lord. Importante lahat ng sinasabi niya. Sundin natin. And last slide. Bakit ka naman paiiwan kung pwede ka naman makasama? Hello? Bakit ka naman paiiwan kung pwede naman makasama? Ang importante, don't ignore the warnings. It's a matter of your destiny. Kaya huwag na tayong manghawakan sa anumang form of reservation before God. Baka yan pa ang maging dahilan tayo. Let's all stand. Para sa lahat ng mga nasa tahanan, praying that God spoke to you, spoke to all of us today, yan ang paghandaan po natin. At hindi lang paghandaan, kundi maging tayo laging handa. Sabihin, dapat tapos yung paghanda, handa na tayo at ating iniingat ang ating sarili. Meron tayong kahandaan. We're preserving our readiness. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, na ikaw po yung patuloy na nangungusap sa bawat sa amin upang makita namin, Lord, ang mga darating na mga araw. At nais namin, Lord, na magdulot ito ng informasyon at the same time ng assurance, Lord God. You're always there upang kami samahan sa pagtawid sa kabilang panahon. Thank you, Father. We pray, God, na aming readiness will always be there. Yes, O God. Hallelujah. Praise your name, O Lord. Praying, O God, na sino man ang hindi pa, Lord, naghahanda at hindi pa handa, na sila'y iyong patuloy na kakausapin ko, kumpiktahin at tutulungan ma-attain yung state of readiness anytime. Yes, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen.